What's up po mga paps? Here we go again for another motorcycle video sa ating Gixxer 155. So here is our Gixxer 155. Naka isang taon at how many months? September, October, November, December, January. 1 year and 4 months na po to sa akin, yung Gixxer 155 po. So yeah. So what we talk about is kung ano ba yung feedback ko after 1 year sa ganitong motor. So a quick specs sa Gixxer is single overhead cam, single cylinder, 155cc, 2 valves, fuel injected. So ang category po ng Gixxer ay backbone, naked sport, pwede nating tawagin na naked touring. So bakit nga ba Gixxer 155 yung pinili ko? So life story po tayo, feedback na throwback po muna tayo. So okay, bakit Gixxer 155 yung pinili ko instead of MT-15, GSX 150, Sniper, Raider, o kahit ano pang 150cc? Bakit Gixxer? Despite of its power, feedback sa power na sobrang hina ng kanyang top speed, no? So yeah. So way back 2023, ito po yung service ko, Yamaha Mio Gravis natin. Yan. Kasi travel po ako 60 kilometers a day, almost 100 kilometers a day po yung travel ko. So before ko, first choice ko talaga is MT-15. So isa lang yung ginawa ko, hiniling ko yung motor na to. Hindi ko nag-expect na sa Gixxer ako matatama. Okay, hiniling ko to, pinili ko to kay Lord na Gixxer yung pipiliin ko. Kasi una sa lahat, yung gusto ko matipid sa gas. Yan, matipid sa gas. Hindi upgradable. Oh, Gixxer hindi siya upgradable. Wala nang upgrade to eh. As is where is. Yan lang, Gixxer 155 lang. Oh, stock. Matipid sa gas, upgradable, comfortable. Napaka-comfort ng motor na to. Sobra. Matipid sa gas, not upgradable, comfort ng meron pa ring power kahit papaano. So, yung Gixxer ko, okay, based sa feedback ng mga kaibigan ko na nag-Gixxer na all stock lang talaga, yung kanilang Gixxer hanggang 110 lang talaga. Hindi ko alam bakit 120 yung top speed ko dito, minsan nga 130, depende yata sa road condition. I am actually a 55 kilogram rider, sobrang payat ko. So yeah, kaya na po yung advantage ko kaysa sa kanila. So another thing is speed sa gas, comfortable, hindi upgradable, at higit sa lahat, reliable. Okay, yan po yung apat na bagay na gusto ko sa yung kailangan ko sa isang motor. So yeah, hindi ko naman in-expect na sa Gixxer ako napupunta. So nung pumili ako ng ibang bike na backup bike ko, kumbaga yung magiging upgrade ko, so una pumunta ako sa Yamaha, walang available na MT-15 ako o kaya XSR, so wala. Phase out na yung GSX 150S, so wala na rin. CBR wala din. So what's left is ito, Gixxer. Meron din Raider, so hindi ako fan ng underbone, although sa underbone gusto ko yung Raider, pero mas gusto ko yung backbone kasi comfortable nga eh. Hanap natin yung comfortable eh. So yes, that's the story kung bakit sa Gixxer ako napunta. Piningi ko to kay Lord na yan, gusto ko sa isang motor comfortable, ng may power pa rin kahit konti, hindi upgradable para hindi naman masakit sa bulsa, reliable.
at matipid sa gas. So that's the reason bakit nag-Gixxer ako. So okay, one year review po tayo sa ating Gixxer. So as you can see, kanyang odo, kilometers, 31,000 kilometers na po yung consume ng motor na to. So ano po yung mga problems na na-encounter ko sa Gixxer? So nauna sa lahat, ito po yung salarin. Okay, siya po yung salarin. Siya po yung salarin kung bakit ako merong crash guard at belly pan dito. Kasi kinagat niya yung oxygen sensor na nasa loob, na nasa tambutso. Hindi makita. Nandyan. Hindi makita. So kinagat niya yung oxygen sensor. One thing na hindi ko nagustuhan sa Suzuki Gixxer is yung presyo ng stock. So yeah, mas mahal pa yung oxygen sensor ng Suzuki Gixxer compare sa sasakyan. Let's compare it to the Wigo. Okay, siraan din yung Wigo namin ng tito ko. So compare to the Wigo, mas mahal yung oxygen sensor ng Gixxer natin, nasa 4,200. Shoutout po kay Juan, Boss Juan, sa pagpo-provide ng mga genuine parts sa ating Gixxer. Napaka-trusted na seller po yan. Shoutout po sa kanya. So okay, ito po yung logo niya, Juan Motorcycle Parts. So okay, so that's one problem. Dapat ingatan nyo po yung Gixxer. Pag meron kayong Gixxer, ingatan nyo po yung stock parts niya kasi sobrang mahal ng stock parts ng Gixxer. Especially, lagay na rin Suzuki in general. Pero quality is a must. So kahit mag-spend ka mahal sa maintenance, pang long term naman. So yun lang, basta wala lang ibang na external calamities or ano pa dyan na kinain ng aso. So wala ka talagang problema sa motor na to. Okay, wala ka talagang problema, basta ingatan mo lang siya na stock as is, na hindi siya ma-damage, hindi siya ma-atake ng mga kahit anong hayop. At di ka rin dapat aksidente. Siyempre, safety first. So, okay. So, yan sa mga problema na hindi mo maiiwasan kapag ikaw ay owner ng Gixxer. So, compare sa Yamaha, Yamaha, mas quality si Gixxer. Ingatan mo lang yung stock parts niya. So, another thing is, kahit anong piga mo sa Gixxer, nasa 40 kilometers per liter lang yung consumption niya, kahit mag 110, 120 ka. So I greatly approve ako sa tested and proven po yan sa akin, kasi owner ako ng Gixxer, na matipid talaga si Gixxer. Kahit anong walwal mo, matipid talaga siya. So, okay. Sa tipid, goods, kahit anong walwal mo, fuel tank, malaki. So far, di pa ako nasiraan. Yun lang. Kasi kinain ng aso. Di pa ako nasiraan ng kahit ano. As in, kahit ano. Sa motor na to. Wala talaga akong issue. Mas may issue pa yung sniper ng kapatid ko kumpara dito. So, okay. So, comfort sa back ride. Okay naman. Medyo comfortable naman siya. Kahit pa paano. Okay. So, no problem po yan kapag may mga OBRs ka. So, yun lang po. Isang problema is napakahirap maghanap ng parts. Buti na lang yung oil filter, yung clutch lining, yung clutch cable,
are specific. Magkapareha sila ng Raider. Okay? That's a good thing sa Gixxer. Di ko alam sa ECU magkaiba, sa Black magkaiba. So marami naman. Legit naman si Boss One Motor Parts. So another thing is, meron pa akong ibang video dyan. Just search on my channel kung kamusta yung acceleration at yung top speed ko sa motor na to. So kaya ko mag-top ng 128 kilometers per hour, 125 to 128 kilometers per hour, kasi hanggang 130 lang yung limit ng motor na to. Yung sabi nga namin, kahit may isa na lang gear yung Gixxer, kaya yung makipagsabayan sa mga MT-15, R15, or basta sa mga ibang 150cc. So yeah, so reliable talaga yung motor na to kahit papaano. Comfort sa tipid sa gas, at talagang big bike looks ka. Talagang di ka mapapara sa checkpoint basta di ka lang kamote. Ang tanong, may recommend ko ba yung Gixxer? The answer is yes and no. Bakit yes and no? Yes kung kontento ka na. Yes kung beginner ka pa na gusto mag naked bike at gusto may plano mag-upgrade sa big bike, kasi kahit pa paano parang big bike na rin to. Yes, may recommend ko siya kung practical kang tao na di mo na kailangan mag-upgrade, di mo na kailangan basta kung gusto mo yung tipid sa gas at komportable, goods ito. So no kung speed freak ka. Yes, no talaga. Kung gusto mo yung matulin, so doon ka na sa mga sports bike na leading sports bike na 150cc, sniper, o di kaya yung Raider na lang talaga. So di ko siya marirecommend para doon sa mga hilig to map speed. So far sa bangkingan, di rin to yung magpapahuli. Mas goods po yung stable po siya sa cornering compare sa underbones. So yeah, that's all. Yes and no. Yes kung practical kang tao, at no kung speed freak ka at upgrade ka na upgrade. So that's all for today's videos, guys. Thank you guys for watching for our 1-year review sa ating Gixxer 155. Ride safe.